So ito ang ating message, yung scripture natin. Sapagkat ang pamagat ng ating mensahe sa umagang ito ay simple lang, mga kapatid, Ang ating mensahe sa umagang ito ay bakit ako Kristiyano? Minsan may ang malaking katanungan, Why am I a Christian? Yan po ang sa English, why I am a Christian? Bakit ako isang Kristiyano? Bakit hindi tayo naging Muslim, Alam niyo mga kapatid, siguro kung di ako nakakilala sa Panginoon, maaaring maniwala ako talaga sa Muslim. Una, nakita niyo yung faithfulness nila, nakita natin na paano sila manindigan sa kanilang sa kanilang religion. Samantalang tayo, lagi natin sinasabi, papunta tayo ng langit, pero ang ginagawa natin, parang hindi tayo papunta sa langit. Pero sila, mga kapatid, talaga nakikita po natin, handa sila na ipaglaban yung kanilang pananampalataya. Hindi sila natatakot, hindi sila nagdadalawang isip. Kaya nga pag sila winiwitisan natin, halos ayaw nilang makinig sa ating mga sinasabi. Pagkat parang hindi nila nakikita sa buhay natin. Sila very faithful eh. Pag tumawag ng sala, puntahan na ng mga titigil yung trabaho, So ipanalangin po natin na maging mas maayos ang ating gawain at watch ye. Kaya nga yung kanina, ang ganda, watch ye. Stand fast, yung ibig sabihin, maging apat na sektor, yung nakita natin doon na maging malakas tayo. Actually, yung ibig sabihin ng watch diyan, yung laging pray always. Kung isi-simplify po natin, Pag ikaw kasi nag-bear observant, lagi kang nananalangin. Yun po ang pinakasandata natin mga kapatid, tayo po yung manalangin. So ang ating unang mensahe ngayong taon ng 2021, alamin muna natin bakit tayo Kristiyano. Diba, bakit tayo tinawag ng Panginoon? Ano ba ang layunin sa atin ng Panginoon? Nandito ba tayo para kumain lang ng steak? Mamaya, steak ang pagkain natin eh. Dala ni Jeep, Kahapon si Brother Ruel, siya nagbigay ng ating lumpiang Shanghai. Tsaka, kaldereta. Akala ko, hindi ko na matatawag si Amado dahil sabi ko, busy ako eh. Kaya nung nagsabi si Ruel, na magdadala siya ng pagkain, alangan naman kami lang kumain ni Obet, hindi naman makakain si Obet. Alangan, ubusin ko lahat yung Shanghai dyan. Meron naman nakahanda kahit paano na at least mag-celebrate tayo, Hindi po natin ito inaalis sa ating mga kapatiran, Mga kapatid, pagkatapos matulog na tayo. Konting kwentuhan, at least nare-relax yung ating isipan, Pero ito ang lesson natin ngayon, mga kapatid, sapagkat ang sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 15, but sanctify the Lord God in your hearts. And be ready always to give an answer to every man that asks you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Sapagkat makita po natin, dapat tayo laging handa. Kaya nga, yung mga trucks natin dito, dapat ubusin na natin itong pamigay ngayong taon na to. Marami tayong trucks po dyan, hindi pa natin na ipapamigay, Ubusin na natin yan para sa mga tao na siguro yun na naging napakalaking pagkukulang natin. Ang tao kasi nagkaroon ng takot dahil sa pandemic. Lumapit ka lang, gusto lumayo ka kagad eh. Meron kagad distansya, Meron distansya yung na-divide ng tao talaga ngayong 2020, Pero sa atin mga kapatid, isang kaparaanan na tayo po'y gumawa ng merong strategy ang devil, Dapat meron din tayong strategy kung paano natin maabot yung mga tao. Yan nga, meron na nga mga online, Hauso na yung mga online. Yung iba ayaw nang umalis sa online eh. Nasanay na sa online, Nakita nila, kumikita rin, May kita, di ba? Pag nag-online, kumikita rin sila, lalo na pag how many thousands na yung kanilang mga subscriber. Pero ang nakita po natin mga kapatid, ang kaparaanan ng Diyos, gumagawa rin siya ng kaparaanan para maabot ang tao. So yan ang nakita natin, but sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asks you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Kailangan talaga maging handa tayo, Ang ganda nitong verse na to mga kapatid.
Actually, itong verse na to isang napakaganda, no? Yan ang ano natin. Ako, sinisimulan ko na rin mag-memory verse ulit. Binabalik-balikan ko na ulit yung mga lesson, ano? Kaya nga hanggang ngayon, hindi pa tayo nakapag-Friday school sapagkat piniprepare pa yung mga lesson na dapat po natin na pag-aralan ngayong taon na to, no? So, ito ang una, bakit tayo isang Kristiyano? Sapagkat napakahalaga, mga kapatid, na malaman natin sa buhay natin na hindi tayo naging problema kasi yung iba marami nagsasabing Kristiyano pero hindi nila alam kung saan patungo nila. Samantalang tayo, mga kapatid, merong Biblia na nagsasabi, ano? Alam po natin kung saan po tayo patungo. Lagi ko sinasabi, lahat ay nilikha ng Diyos, ano? Ang tao ay nilikha ng Diyos. Pero hindi lahat ay anak ng Diyos. Meron talagang distinction ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, ano? So, unang-una, mga kapatid, yan ang una nating lesson. Because I am wonder of God's power and blessing. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Ang tao kasi nilikha ng tao, ano talaga eh, yung ano tayo, yung unique. Unique ang tao, mga kapatid, napakatalino ng tao. Pero bakit sa talinong ito, mga kapatid, may mayaman, merong hindi umaangat sa buhay, merong mahirap, merong mayaman, di ba? Hindi pare-parehas, bagamat tayo, tao, pare-pareha ng likha ng Diyos, hindi lahat pare-parehas ng talino, ano? Magkakaiba tayo, kaya nga sabi po dyan, there is wonder, mga kapatid, kung ano ang kapangyarihan ng Diyos sa tao at yung mga pagpapala ng Diyos. Hindi lahat ng pagpapala, isang tao lang eh. Kailangan i-segregate niya, mga kapatid, o isabog niya sa buong mundo, mga kapatid, ang pagpapalang yan, ano? Kaya nga sabi niya sa Psalm chapter 8 verse 3 and 4, when I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained, what is man, that thou art mindful of him, and the sons of men, that thou visited him, mga kapatid, ano? Nakita po natin, napakahalaga ng tao sa lahat ng nilikha ng Diyos. Ang Diyos lang ang nagkatawang tao upang siya'y abutin, ano? Sa ating mga kasalanan. Ganyan ang pagtingin ng Diyos sa tao. Kaya nga dapat ang tao, naniniwala ba, ngayong taon na to, naniniwala tayo na ang pagsubok mas marami pa. Marami pang darating na pagsubok niya ngayong taon na to, no? Kita nyo, yung mga nasa Pilipinas na nagbakasyon, nag-aalala na naman na hindi makabalik dito. So pag nasa Pilipinas ka, maaaring mawalan ka ng hanap buhay. Pag di ka na nakabalik ng 1 buwan, 2 buwan, i-terminate ka, di ba? Wala kang hanap buhay, nasa Pilipinas ka. Yung mga nakauwi, no, na ilang months bago nakabalik dito, di ba? May nagsabi bang pinagpala sila ron? May dumating ba dito na sinabi, pinagpala ako doon, hindi na ako babalik diyan. Pinagpala ako dito sa Pilipinas. Walang nagsabi, ni isa. Sa dami ng bumalik, kundi lahat ng bumalik dito, ano sinasabi? Ang hirap ng Pilipinas, walang kita. Yung kita nyo, at yung pamilya ko, na Mary Ann, nakabalik doon, at medyo ayos naman sila. Nag-iisa ako dito, naghihintay pa rin ng hanap buhay. Maaring this week, o maaring susunod na linggo. Maraming tumatawag, mga kapatid, ano? Yung isa naman, gumagawa na ng plano, si Roy, kahagabi nga, tinawagan ako, ilaline up niya na naman ako doon, magkakasama kami, parang isang grupo kami, ano? Kami ang gagawa ng isang project na mag-handing over ng project ng CAPD. Sabi ko, sige, ilagay mo lang. Pero kasi, sa akin kasi, mga kapatid, I always, doon lang ako doon sa, pinupokus ko lang ang ating sarili, doon sa kung ano yung kinukonsider ng Panginoon, na magiging blessing ko. Hindi na yung pabago-bago ba, kaya sabi ko, Panginoon, unahin mo, natugunin na yung trabaho sa Jasara para hindi na ako mag-isip ng ganito, mag-isip ako ng ganito. Maraming tumatawag. Dalawa yung tumatawag sa akin, si Michael, 3 pala, pati Parson, maghintay-hintay ka ngayon January, laging sinasabi sa akin, at papa-interview na naman kita. Sa akin kasi, isa lang, ibibigay ng Panginoon, enough na yan. Hindi na yung parang naguguluhan ang isipan ko, kung ano-anong pumapasok sa isipan ko, napapasok. Pero sa akin kasi, dito lang ako ilagay ng Panginoon, tapos na yan. Pagkatapos, ito rin ulit natin kung ano yung dapat po natin gawin dito, no? So, yan ang kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, ano? Na ang Diyos talaga may kapangyarihan para kumilos sa tao. Lalo na sa kanyang mga anak, ano? Na patuloy na faithful. Mahirap, mga kapatid, yung naranasan mo. Kita man yung almost 4 months na ako na walang hanap buhay. 4 months na pala. So, binibigyan ako ng pera. Ako naman, kung ano na lang pinagbibili ko dyan eh. Kita mo, bibili pa nga ako ng speaker. Speaker na naman. Hindi ako nag-iisip, ano? Dahil ang paniniwala ko, sabi ko, i-normalize na ulit ng Panginoon yung buhay ko. At least kayo lahat may hanap buhay eh. Eh ako, kung wala yung anak, kaya kita nyo, ako hinanda rin ako ng Panginoon ng oras na to. Opo, dahil dito sa bad. Unang-una, kita nyo, may internet na maayos. Di ba?
May andito rin si Obet at from Jeddah nakatransfer siya rito. Napakadaming bagay kung paano tayo ihahanda ng Panginoon sa pagdating ng mabibigat na pagsubok. Amen. Ngayong taon na to mga kapatid, isipin po natin, baka mas mayroon pang dumating na mabibigat na pagsubok na hindi tayo handa. Ano? Pero ang Panginoon, ang lagi niya sinasabi, there is always God's power and blessing sa mga tao na naglilingkod sa Panginoon. There is an evidence, ano, mga kapatid, sa buhay po natin. Meron po tayong pananampalataya. Merong ebidensya na tayo anak ng Diyos. Alam niyo kung hindi tayo anak ng Diyos, bakas? Wala. Andiyan, nagpakalat-kalat ka lang, ngayon siguro, baka hanggang ngayon may hangover ka. Sakit ng ulo mo. Di ba? Kaya ang mga tao siguro, pagdating ng isang taon puyat-puyat dahil gabi pa lang ng December 1, nagpupuyat na. Kaya pagdating ng sakit ng ulo, panay hangover. Kaya kagabi, nung bago maghiwalay ng taon, nandun ako, nananalangin ako. Bagamat nagkasayahan tayo, hindi ko kinalilimutan na lingkod ako ng Diyos. Hindi mo pwedeng talikuran yun na ikaw isang Kristiyano. Meron po tayong responsibilidad. At yung kaninang binanggit ni Brother Roel, maganda para sa ating panimula, no? Napakaganda ng kanyang mensahe. Nade-develop na tayo isa-isa, no? Siguro ngayong taon na to, i-apply na natin yung ating mga natutuhan dito for 5 years. Naka 5 years na tayo eh. Di ba? Naka 5 years na tayo at yun po ang ating gawin, ano? Yan ang unang-una mga kapatid, ano? Meron tayong pananampalataya na isang ebidensya na tayo isang anak ng Diyos. Kita nyo, lumipas naman ng taon, nanatili tayo rito. Ako, nanatili pa rin ako dito. Dito pa rin tayo. Walang COVID. Wala naman tayong sakit. Hindi naman tayo kinapitan ng virus. May mga nawala, pero babalik pa rin yan. So, panalangin din natin si Mel dyan. Pagkatapos, panalangin natin si Marlon, yung ating mga na-witnessan last year, madala natin dito. At dalangin ko rin makapagsimula ng BS doon, ano? Pwede simulan ni Brother Ruel, ihahatid ko siya roon, ano? Minsan kailangan din tayong Amen. Kailangan kasi minsan doble-doble. O kaya pag linggo ng gabi, makapag tayo, BS. Wala siyang pasok, o. Napaka-importante mga kapatid, hindi lang ako sapagkat ako nag-iisa rin ang katawan ko eh. Kailangan magsama-sama tayo na magpalaganap ng salita ng Diyos mga kapatid. Yan ang una, no? Ano pa ang dapat natin, bakit tayo isang Kristiyano? Ang pangalawa, because I want to live a thankful life. Nagpapasalamat tayo ngayong taon na to. Ako, pinasalamatan ko rin, Panginoon, sabi ko, kahit nawalan ako ng hanap buhay at the end quarter, ibig sabihin yung ko kasi naputol na nung last 4 months. Yung income ko naputol ng last 4 months. Since September, October, November, December. Oh. 120,000. Di ba? Nawala na kagad. Oh. Pero ang lagi ko sinasabi, Panginoon na rin magpapalit yan, magbabalik niyan, ano? Kaya sabi diyan, nagpapasalamat pa rin ako, because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Amen. Maraming pagsubok na dumating sa atin. Napakadaming yung kaguluhan. Kita nyo lang, yung COVID ngayon, sabi nila, tumataas na naman. Hindi naman natin alam. Kung gawa-gawa lang to ng gobyerno o kung hindi natin alam. Kung paano tayo kinokontrol ng mga... Siyempre, pag gobyerno kasi ang nagsabi, maniniwala ang tao di ba? Dahil gobyerno sila ang Powerful ang gobyerno, mga kapatid, Hindi tayo pwedeng sumalungat diyan. Kaya nga pag talagang ang gobyerno na nagsabi, lahat kayo kailangan turukan. Hindi mo alam, pag naglagay na sila ng RFID doon, wala na, tapos ka na. Hindi ka makabili. Dadaanan ka lang ng scanner, alam na kung nasaan ka. Hindi na imposible, di ba? Sa ginagawa ng mundo ngayon, hindi na imposible na ang tao talaga magkaroon ng vaccine. Sasakyan, okay, meron na. Sasakyan, meron na, Sinisimulan na. RFID yung sasakyan. Meron na, sa Luzon, di ba? Kailangan, bibili ka na, meron ka ng RFID doon sa bus. Lahat na-detect na, mga kapatid, They are already starting, mga kapatid. Kaya tayo nagpapasalamat na hanggang ngayon, nandito pa tayo. Being thankful to God helps me thankful to others. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. Nandiyan pa rin kayo, naging faithful naman tayo, Ilang tayo naging faithful dito. Bagamat isang taon, yun ang mukha natin nakikita, faithful tayo. Hindi naman nagbago Andiyan si Ruel, si Amado, si Efren, si Richard. Ngayon, pinatatayo na ulit natin, binabago na natin yung sistema.
Oh, kaya ako sinisimula ng ganyan si Jeff naman, susunod, siya na rin nagpapaawit. One time na lang. Amen. Ngayon, inaalalayan pa siya ni Brad Efren. Susunod, ang tatayo naman dito, si Brad Ruel, Brad Richard, si Amado. Ako, personally, tinitignan ko sarili ko, napakadami ko rin naging pagkukulang, mga kapatid. Napakadami rin, mga kapatid, ako naging pagkukulang. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon at hindi naman tayo pinabayaan. Hindi tayo nanlilimos, ano? Nakakabayad naman tayo dito sa ating bill, sa ating kalagayan. Pero dalangin ko talaga magkaroon na rin ng hanap buhay. Napakalaking bagay na may sumusuporta pa rin dito, mga kapatid, ano? O si Brad Efren, si Brad Amado, nawa this year ay magkaroon na ng maayos na employer. Yes. Kaya nga lagi natin pilitin na we should always to choose to be thankful in everything. Ano, yan po ang sabi diyan, in everything give thanks. 'Di ba? Sinabi ng Panginoon sa 1 Thessalonians 5:18 that in everything give thanks. Amen. Lagi tayo nagpapasalamat. Thank you, Lord Jesus. Ang kagabi, akala nyo wala nang hindi na matutuloy, ano? Natuloy pa rin naman kayo. Nandito lang kayo. So we are always thankful. Bagamat si Roel at si Jeff wala rito, ang dalangin ko, magkasama-sama rito tayo at least pag Sunday. Dito si Brother Jeff, si Brother Roel, ano? Kung may sasakyan na, madali naman kasi pumunta rito. Pag Sunday. Sunday ng ano. Baka makapagsimula tayo, mga kapatid, pilitin po, po natin, ano? Pagsumikapan po natin. Bible study. May hirap maging miserable. Kita nyo naman yung dito yung mga, naiko-compare nyo naman yung sarili nyo pag nasa iba kayo, no? Baka susunod na meeting naman natin, na maka-fellowship naman natin, yung The Port. Na ano ba nyo yung The Port? Yung nakita nyo doon. Namit ko na rin. Di ba yung namit natin yung mga nandun? Marami sila. Pero sila medyo malayo ng konti ron. Siyempre, maganda kung makausap po mabuti yung pastor. Ngayon, sabi ko, pag nag-preach ako ron, dadaling ko rin kayo ron, sama-sama tayo. Para makita po natin ano ang ating pagkakaiba sa kanila. Pero tayo ay mga Kristiyano. Magkakasama po tayo, ano. Yan ang pangalawa, mga kapatid, ano, bakit tayo naging isang Kristiyano? Sapagkat gusto nating mabuhay nang meron tayong nagpapasalamat yung ating puso, ano. Kaya nga sinimplify ko lang itong gawain na itong message ko ngayon, ano. Yan ang unang-una natin, bakit akong naging Kristiyano. Alalahanin natin, mga kapatid. Ano ang pangatlo, mga kapatid? Because I do not want to live in darkness. Tama. Amen. Amen. No, di ba? Ayaw natin mamuhay sa kadiliman. Jesus is the light of the world. Ang sabi diyan, then Jesus sa John 8:12, then spake Jesus again unto them saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Amen. Di ba? Napakahalaga, mga kapatid. Ano? Kaya kita nyo, very simple lang yung ating mga minimensahe ngayon. Sapagkat natin, ang nais natin, mga kapatid, ay maging application, ano? Sapagkat ang kadiliman, mga kapatid, ayaw po natin ng kadiliman. Mayroon pang kadiliman, mga kapatid, ano? Sapagkat ang kadiliman, kita nyo, nasa Diablo eh. Ang kadiliman, mga kapatid, ano? We always walk in the truth. Lumalakad tayo, mga kapatid, sa katotohanan. Na tayo, hindi po tayo pumupunta sa kadiliman. We choose to be. We always choose, mga kapatid, ano? The Son of Light. Na talagang si Kristo, mga kapatid, ang liwanag ng buhay, ano? Tignan natin sa 1 Thessalonians. Pakibasa, Brad, sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 4 and 8. Brad Efren. Kung meron tayong Bible, ano? God willing, magkaroon din tayo ng sarili-sarili natin Bible. 1 Thessalonians sa chapter 5, verse 4 to 8. Basahin natin yan, mga kapatid. That we choose to be the son of the light of God. 1 Thessalonians chapter 5, 4 to 8. Magkaroon lang tayo, basahin lang natin yan, ano? But ye, brethren, are not in darkness. Pakitayo, Brad, tayo. But ye, brethren, are not in darkness, that they should overtake you as a thief. You are all the children of light and the children of the day. We are not of the night nor of darkness. Therefore let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. Nakita nyo, mga kapatid, lagi na namang may watch. Ano? Pero ang nakita ron, mga kapatid, that we are the son of light. Amen. We are not the son of darkness. Pag sinabi kasi ikaw ay anak ng kadiliman, anong iniisip natin nun, mga kapatid? Pag ikaw ay anak ng kadiliman, demonyo ka. Demonyo. Demonic. Diba? Pero ano sabi diyan? We are the son of light, mga kapatid, ano? Kaya ako hindi na inilagay dito para mabasa natin personally.
That we are the son of light, mga kapatid. Yan ang pangatlo, mga kapatid, na hindi po tayo namumuhay sa kadiliman. Tayo ang namimili, mga kapatid, na tayo po'y pumunta sa kaliwanagan. Ano? Ayaw natin mabuhay sa kadiliman. Kadiliman ng kamunduhan. Ano? Alam niyo naman natin yung kadiliman. Yan po yung mga kasalanang gawa ng tao. Yan ang pangatlo, mga kapatid. Ano? At ito ang pang-apat, mga kapatid. Ano? Yung tao, mga kapatid, we have always suffering. Yung iba, sinasabi na at 2021, magiging pagpapala na yun. Mga kapatid, lagi pa rin natin expect ang worst sa buhay natin bilang mananampalataya. Because there is sin and suffering in the world. Actually, ang tingin ko sa mundo, hindi naman tayo talagang gaganda pa. Magsusurvive lang tayo, mga kapatid, pero not necessarily na tayo napakaginhawa ng buhay natin. Hindi tayo para sa mundo, mga kapatid. Ang sabi diyan, Hebrews chapter 2, verse 17 and 18, wherefore, in all things it behoved him to be made like unto his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people. For in that he himself hath suffered, being tempted, he is able to succor them that are tempted. Sino binabanggit dyan? Si Kristo. Sapagkat si Kristo, dumating din ang napakadaming temptation ng suffering. Kaya ako, hindi ko na-expect na gaginhawa pa yung buhay ko. Makita ko lang na mag-survive ako, matugunan ang mga pangailangan sa tahanan, sa pamilya ko. Solve na ako doon, mga kapatid. Pero sabihin mo nga, mabubuhay ako, nakala mo, ikaw ay napakasarap ng buhay mo, no? Kung bigyan ako ng Panginoon na gano'n, di salamat. Kung bigyan po tayo, bigyan tayo ng kapahinga ng Panginoon, salamat, mga kapatid, ano? Huwag tayong pagdusahin ng ating Panginoon sa sanlibutan. Kundi kahit nasa sanlibutan tayo, mga kapatid, maginhawa tayo na naglilingkod sa Diyos. Yun ang katotohanan, mga kapatid, ano? Yung paglilingkod natin sa Diyos. Kita nyo, si Brother Jeff na lang, hindi pa natin talaga matugunan yung kanyang ikama, panalangin natin si Brother Meljan, nagawa na ng Panginoon eh, no? Amen. Actually, kay Brother si Meljan, kung lilipat din doon, kaya niya rin eh, no? Pero siguro, hindi yun ang kalooban ng Panginoon, talagang nais din ng Panginoon na magkaroon na rin siya ng permanent ikama. Meron mo for 6 years. 6 years na ba, brad? O 7 years na? Magsisipin mo. 7 years. Ang hirap niyan, mga kapatid. Wala kang ikama. Wala kang wala lahat, mga kapatid. Ako nga, buwan lang ang binilang na wala kang yung ikama ko, ang hirap. Hindi ka makapagbangko ng sarili. Hindi ka makapunta ng ospital. Hahanapin lagi ikama. Yes. Magkasakit ka. Tama. Di ba? Lahat ikama, mga kapatid. So, yan ang tao. Pag ikaw natataka na, mga kapatid, may vaccine ka na, naangarepay, hindi ka na makakapamili. Yes. Unti-unti na tayo sinasanay ng Panginoon na ito ang papunta, ito ang patutunguhan ng tao. Hindi madali, mga kapatid, ang ating patutunguhan pa. O yung mga pabalik, hindi natin alam kung makakabalik sila this month. Hanggang ngayon, postpone pa yung flight eh, papasok, palabas lang, pwede. Labas lang. Ano yung mga lumalabas? Mostly exit. Exit. Ilan yung nakasabay ni Marian exit? 300, nakatao, exit. Ubus na yung tao dito. Ubus. Dahil nakita ni Marian, sila lang ang sineparate. Pagdating sa Maynila, sila lang ang naseparate yung mga OFW. Merong OWA na naghihintay sa kanila. Sinakay sila sa isang bus, dinala sila sa isang hotel na ikaw-quarantine sila. Sina Marian, sineparate sila lang. Yung, si Marian lang tsaka si Elisha. Ibig sabihin, halos kasabay niya dun sa aeroplano, mostly, exit. Mga OFW. Sa aeroplano, may nanglilimos pa. Na tiga Davao. Para magkaroon siya ng pamasahe papuntang Davao. Dahil ang pamasahe lang daw binigay sa kanila ng gobyerno, hanggang Manila lang. Eh, paano yung Manila Davao niya? Wala. Kaya mismo sa aeroplano na lumalapit sa isang mga pasahero, namamalimos. Eh, yung iba ron, karamihan, wala rin pera. Pero yung babae, mga kapatid, ang sabi ni Mary Ann, malakas talaga ang loob. Talaga nang hingi. Makapagbigay din sila kahit real o peso kung magkano yung maibigay. Kasi may At least meron, pagbaba niya ng aeroplano, meron na siya hawak na pera. masahin. May pamasahe na siya papunta ng Davao. Kaya hindi madali, mga kapatid, there is always suffering. Bakit tayo nagsasuffer? Dahil merong kasalanan, mga kapatid, Yes. The gospel of Christ answers the problem of suffering. Yung problema natin talaga, mga kapatid, ang si Kristo lang ang makakatugon. Kaya nga kuminsan, na lagi natin sinasabi, Christ is the answer to all our problems and suffering, mga kapatid. Because we always suffer. Ano ang mga suffering natin?
we always suffer and death. Di ba lagi may kamatayan? Ngayong kagabi, nagkikwentuhan kami ni Brad Amado. Ilang taon yung namatay? 17? Oh. Ano ang kinamatay? Bakit namatay? Nagmumotor, nakainom. Oh. Ano ang binangga niya? Bigilit niyang ginigiba yung tulay. Pamamagitan ng kalakasan niya, mananalo ko ba sa tulay? Oh. Oh. Wasak. Wasak siya, patay. Kaya mo bang gibain yung nag-iisa ka? Babangga mo yung katawan mo sa tulay. Oh. Kaya there is always physical suffering and death, mga kapatid. Laging kasunod kasi ng suffering, mga kapatid. Ang pinakahuli talaga, ultimate, yung death. Yung kamatayan talaga wala ka na mapupuntahan kundi kamatayan lang. Ngayon, pag gising mo gano'n at namatay ka na, naghiwalay na yung katawan mo, tsaka yung katawang lupa mo, tsaka yung kaluluwa mo. Mainit na. Oh. Oh, di ba? Mainit na. Pag init mo, tuloy-tuloy na yun, mga kapatid, for eternity. Ayaw mong malamig, Oh. Magdala ng aircon. So ano pa, mga kapatid? Spiritual suffering and death because we choose always to sin. Kaya nga may namatay. Sinabi ng electric pa. O, di ba dito ilan yung sinasama natin dito na magbago, mga Kristiyano? O, dito si Mark, andito si Ron, ang nagpunta rito. Anong mga hindi nagtutuloy-tuloy, mga kapatid, Suffering. Still there is always suffering, mga kapatid, Because sometimes we suffer because of our own sin. Yes. Di ba totoo, mga kapatid, Yan ang sabi sa Galatians 6:7. Ano ang sabi diyan sa Galatians 6:7, mga kapatid? Kung ano yung mga tinatanim po natin, yun din ang aanihin natin. Di ba? With goodwill, doing services to the Lord and not to men, mga kapatid, Asa Galatians. Galatians 6:7. Be not deceived. Di ba? Be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that he shall also reap. Ano yung tinatanim ng tao? Mali. So hindi ka naman pwede magtanim ng masama pagkatapos aani ka lagi ng kabutihan. Minsan nga, nagtatanim ka na ng mabuti. Inaani mo pa, minsan masama, di ba? Binabalik ng tao sa iyo. Ikaw, masipag na masipag sa kumpanya. Ito namang isang kasama mo na natin, ang sipag nito. Samantalaga ko, tamad. Sisiraan ka ngayon. Di ba yung mga crab mentality ng mga Pilipino? Kaya ano bang lagi yung sinasabi kay Ruel? Pag ikaw kumikita, wag mo nang papaalam sa kaliwa mo, sa kanang kamay mo. Yung hawak ng kaliwa mo, wag mo nang paalam sa kanan mo. O yung nasa kanan, wag mo nang paalam sa kaliwa. Maraming maiinggit, mga kapatid. Hindi lahat kasi kumikita ng pera. Yung isa, gipit na gipit. Tapos sabi mo, laki ng kinita ko ngayong araw na to. Yung tao na yan, iba na isipan yan. Malaki pala kinita mo, nanakawin ko yan. Di ba? Yan ang tao, mga kapatid, Ano ang lagi ko natutuhan dyan? We should learn to be restrained. Ibig sabihin, learn to have self-control. And control your tongue. Yung magkikikwento ka ng pagpapala, hindi lahat kasi pag pinagpapala ka, yung ibang tao, akala mo natutuwa sa pagpapala mo, hindi, mga kapatid. Yung iba naiinggit. Dahil sila ang pinagpapala, ikaw ang pinagpapala, sila hindi pinagpapala. Bakit ganito ang application ko sa buhay? Sapagkat totoo, mga kapatid, na mangyayari sa inyo yan. Kaya kayo, pag kayo lilipat ng kumpanya, sabihin nyo, napunta na ako sa magandang kumpanya, huwag nyo nang pagsabay-sabay kung kani-kanino. Sa mga Indiano, huwag na. Kaya kayo, pag may gagawin na kayo, Amado, tsaka Efren, tahimik na kayo. Pakita mo si Mel dyan, di ba tahimik? Nung kumilo siya, paglipat niya ron, hanggang sa hindi naririnig yung kanyang ikama, hindi niya sinasabi na nakalipat na siya. Na umalis na siya. Narinig nyo na. Hindi alam kung ano yung kanyang hakbang. Kaya pag-aralan nyo yung buhay, we should learn life. Pag-aralan natin yung buhay, di ba? Kaya nga, nung nagme-mensahe ko dun sa sukat, simple lang life goes on. Amen. Di ba? Life moves on. Ibig sabihin, kailangan kumilos tayo, hindi titigil ang mundo Katulad ako, hindi naman titigil na wala akong hanap buhay. Hindi ako tatagal dito. Pag ako nakita nyo naglalakad na dyan na wala kang kausap, iba na takbo ng isipan ko noon. Punta ng bata. Binibilang ko na yung mga langaw na dito sa basurahan. Di ba? So marami, mga kapatid, Because there is sin and suffering in the world, mga kapatid. So,
we became Christian. Dahil sa mga bagay na to, mga kapatid, ano? Di ba nakikita natin? Kaya lang, ang Panginoon, sino ba nagbibigay ng rest? Di ba ang ating Panginoong Jesus? For the yoke is easy. Yan ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 11, 28 to 30, ano? Jesus always give rest. For my yoke are easy, and my burdens is light. Kaya nga ginawang kanta ni ano eh. Sino ba kumanta niyan? Ha? Hindi natin alam kung sino kumanta. Paano si Don Moe? Di ba Pilipino umano niyan eh? Anong kumanta? Ano yung kanta? Hindi natin alam. Ano yung pastor? Ano? My burdens is light. Oh. Gary Valenciano? Paano si Gary Valenciano? Yung sikat na kolehiyala nung araw, si ano? Hindi namin alam. 80s na yata. 80s ba yun? 20s yata yung pastor. Yung kinakanta niya. So ano nakikita natin mga kapatid? Beyond suffering. Si Jamie. Ang kagandahan, meron tayong pagpapala, no? Hindi si Jamie Rivera. Si Jamie Rivera, ang inspiration na lang kinakanta nun eh. Babae, pastor, no? Lalaki. Nirevive yun ng babae. Si Jimmy. Sino yun, Obet? He will- Pastor, eh. He will carry you, ano? Wala kasi pag pangdut, alam ko kung ano eh. Jimmy Bondo. Ha? Hindi si Jimmy Bonto. Matagal na. Bago na yan, mga singer na yan, ano? So, Jesus always give rest. Dami mo, We have always hope because we believe. Yung sinasabing ng kalulyalo ng magaling ang boses, Basil Valdez. Ay. Si Basil. Kumanta ng You. No. Kaya yung mga kanta niya na di ba? So, sino nagbibigay mga kapatid ng remedy for sin? Si Kristo lang, mga kapatid, ano? Diba? Yan ang ng Panginoon. Always the one who gives the remedy for sin is always Jesus Christ. Kaya mga kapatid, isipin nyo, kita nyo, sila Muslim. Kaya minsan i-compare ko yung religion natin, tsaka paniniwala nila. Tayo naniniwala pag namatay, automatic pupunta tayo ng langit. Dahil sa Biblia na ating nababasa, for this is the record that we have eternal life. Kaya nga, this is the record eh. Yung pangalan natin naalista, hindi natin nakikita na nakalista yung pangalan natin doon sa Book of Life. Pero we believe by faith. Amen. Yes. Di ba? Na yung ating buhay, yung ating kaluluwa, yung pangalan po natin ay nakalista ron. Kaya ang lagi kong katanungan nga, sabi ko gano'n, paano ang apelido ko? Hindi ko alam kung Pascual ba ako o Chavez ba ako. Bahala na Panginoon doon, mas alam niya yun. Kung ano talaga ang nilagay niyang apelido doon sa akin. Dalawa lang, pastor. Oh. Kaya ako sabi ko, pag nagkapera ako, pagpapa-DNA talaga ako, papa-DNA ko yung kapatid ko si Mary, papa-DNA ko si Marilo, magpapa-DNA talaga ako. Para malinawan yung isipan ko. Nung araw kasi, 25,000 kada DNA eh. O 25, di 75 na kami, tatlo. Eh ngayon, parang mas mababa na, parang mas mura na. Gusto ko lang malinawan, hindi para magpalit ng apelido ko. Pag nagpalit kasi ako, malaking bagay, papalitan ko yung pangalan ni Obet na magiging Pascual. Chavez na siya eh. Oh. Mas mahirap, papadyaryo ka pa. O yung mga documents ng mga anak ko, lahat yan, Chavez. O. Ilan yung anak kong Chavez? 5. Alang ang palitan ko pa ng Pascual, gumatuklasan ko na Pascual pala ako. Anak niyo pala si Brad Roel, pastor. Roel Pascual. So, sa akin mga kapatid, there's always suffering. Yes. Because there is sin in the world, mga kapatid, God willing, lahat tayo, this coming year, makapagturo rin tayo. Hindi lang ako. Si Brother Roel, nadidevelop na eh. Brother Richard. Amen. Oh. Future pastor. Oh. Isa-isahin na natin mga kapatid, Si Brother Meljan, wala naman dito. Ang gusto ni Meljan, kaya nga magbabago tayo ng oras para maisama natin siya, makasama siya. Kita niya, nagsimula tayo ngayon, quarter to 11 lang. At least pagdating 11:30, tapos na tayo. Maaga kasi tayo nagsimula, di ba? Nagsimula tayo ng 9:30. So ano ang sumunod mga kapatid, Because I have choice. Because I have a choice and I choose what is good. Ibig sabihin, meron tayong kapakanan para pumili mga kapatid. At saka ang pinili natin? Pinili natin yung mabuti. Amen. Yung katulad niya, pwede tayong nasa inuman lang ngayong araw na to. Pero tayo, lumalayo na ako. Lumalayo na rin ako sa mga ganyan, But we have always the freedom to choose between good and evil.
Diba? Meron tayong karapatan. Kaya nga, ano sabi dito sa Isaiah 55:6 and 7, Seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. And let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. Ano? So yan ang ginagawa natin. We always choose what is good, mga kapatid. Ano? Because we have the responsibility. Ano ang responsibilidad natin, mga kapatid? We have not only responsibility, but we have also accountability. Di ba? Responsibility and accountability, mga kapatid, na we always choose what is good sa ating buhay. Ano? So, yung anak ko, ano pinipili niya? Pangit na buhay. Pero panalangin ko pa rin na maisama ko dito yung si Ray Jeremiah, ano? Makasama din namin ni Obet. Magkasama-sama kami yung tatlo rito, ano? At least mabago yung pag-iisip niya, no? Sakit din ang ulo ni Mary Ann, eh. Yung misis ko, binabantayan niya, alis ng alas 5, babalik ng madaling araw, alas 5, alas 6 na ng umaga. Oh. Anong gagawin ng kabataan sa ganun? Oh. Hindi ko naman pwedeng maya pagalitan. Lalo mag-rebelde, kaya sabi ko kay Mary Ann, kausapin mo na lang. Diplomasyahin mo kung anong diplomasya ang magagawa mo. Eh kung nandun ako, maaari ko suntukin, maaari mong para matauhan eh. Eh kaso minsan hindi rin kailangan diplomasya rin para bumalik ng ang katwiran ko, lilipas din siguro, siguro tayo naman kasi nung araw, pinagdaanan natin yan. Importante makapagbago because there is always responsibility. Kaya nga mga kapatid, pag ikaw pumipili ng kabutihan, responsibilidad mo yan eh. Pero at the end, meron ka pa rin accountability. Kaya nga sabi yan, seek ye the Lord while he may be found. Ngayong kapanahon natin, matatagpuan pa ang Diyos. Pero pagkatapos ito mga kapatid, pag tayo kinuha na ng Panginoon doon sa libutan, wala na, hindi nila makikita yung Panginoon. Wala nang Diyos mo. Yan ang sinasabing maliligtas nila siya sa pamamagitan ng works. Works na yan mga kapatid. Una, yung mga hindi nagpatatak. Kaya hanggang hindi pa ako nagpapabaksin. Hindi natin alam yung vaccine na yan, kung paano sisimulan yan, kung paano ang manipulation yung vaccine na yan. Ilan ang kailangan mong vaccine para mabakunahan ang buong mundo? Bilyon. Ito lang, ilan ang in-order ng Saudi Arabia sa vaccine? Ha? 500,000? 500 million vaccine. Oh, grabe mga kapatid, ano? 2 shot kasi eh. Kaya nga, 2 beses ka sasaksakan. Naku, yung isa, RFID nga yun. Oh. So, paano mga kapatid, ano? Sa ambassador, ano yun? Kaya nga si ambassador, pupunta ngayon saan? Doon sa kina Ronald. Nandun na po. Oh, andun na yata, ano? Ha? Nabaksin na siya. Si Ronald? Hindi, si ambassador. Oh. Siguro, ikukumbinsuhin niya yung mga tao doon. Hindi natin alam mga kapatid, pinapaliwanag. Bakit? Nandun sa kanila kasi yung mga mga Amerikano. Nagpa-inject na siya eh. Sino? Si ambassador. Oh. Injected na siya, ano? Opo. Sabi si MBBM. Hindi natin alam mga kapatid, ano? So we always choose what is good, ano? Si Gomi. Ano ang pang-ani mga kapatid, ano? Ano ang sumunod? Because I believe I can make a difference. Ano ba yung difference? Yung pagbabago, ano? Ibig sabihin mga kapatid, we are the salt and the light of the world. Ano sabi diyan, Matthew 13-16? Ye are the salt of the earth, but if the salt have lost his savor, wherewith salt it be salted, it is therefore good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Ye are the light of the world, and a city that is set on an hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men. Di ba? That they may see your good works and glorify God, your Father, which is in heaven. So, anong makikita po natin dyan? That we always believe to make a difference. Dalawa ang binanggit dyan, mga kapatid, ano? We should influence others to be good. Amen. Yan ang una. Ini-influensyahan natin sila para silang mabuti, mga kapatid, ano? Yan ang una, ma-influensyahan natin sila sa ating pamumuhay. Eh kung ang pamumuhay mo hindi maganda sa harapan nila, paano mo sila ma-influensyahan? Oh.
Kaya nga tayo, ang tawag sa atin, we are the influencer of the world. Na-influensyahan natin sila. Ako kasi, pag nagtatrabaho, minsan wala akong kasama. Kaya, katulad nyo, na nandun sa trabaho, nakakausap nyo sila. Ako, hindi, pag nasa trabaho kami, nasa opisina lang kami, nasa loob kami, pupunta kami ng konti, lalabas, balik na naman dito sa bahay. Wala kami gaanong contact sa tao. Mga contact namin, mga construction, iba't iba, hindi makaintindi ng English. Sa inyo, kahit paano, kita mo siyempre, nakapagsalita na ng ano eh. O, pwede ka na mag-witness, Brad, sa ano ah. Sa mga Hindu. Oh. Marunong ka na. Kaso Hindu sila. Kaya ka. Ang Hindu, napakadaming Diyos, ano? 33 million. Pero, ultimo lang, Diyos nila, ano nila? Kahit lahat na sunod na Lahat. Diyos niya, 33 millions. Dami, ano? So, in case na yung sa hindi Diyos, meron pa sila ano? Marami, napakadami nila, hindi lang baka. Kailan pa nga yung ano? Baka na lang, Kaya pagkailang nila, gulay. Pero di, kasi ano sabi dyan mga kapatid, ano? Ang measure ng ating pananampalataya mga kapatid, we are not always measuring by years. Tayong mga Kristiyano, mga kapatid, kung bakit meron tayong difference, bakit meron tayong pagkakaiba. Ang buhay, hindi natin mini-measure by years kung titignan po natin. We measure always God in eternity. Amen. Di ba? Mabubuhay tayo eternity. Kaya sabi nga natin, ano yung pwede natin gawin sa harapan ng Diyos? May kahalin tulad sa ating kaligtasan. Wala tayong pwede i-compare. Kahit na maghihirap tayo rito, panoorin yung buhay ni Paul. Nandiyan na sa Netflix, The Paul, the Apostle of Christ. Kita niyo yung buhay, di ba? Yung buhay ng tao, bagamat napakadaming pagsubok, sapagkat nung unang panahon mga kapatid, pag ikaw ay naging Kristiyano, ang tawag sa iyo kulto. Kaya ano ang ginawa ng mga Roman soldiers sa kanila? Yung daan, mga kapatid, ang inilagay doon, mga Kristiyano, ginawa silang kandila. Habang sinusunog sila, umapoy sila, pinakakandila ng daan. Yung katawan ng tao na Kristiyano. So ilang tao ang sinusunog noon, maging maliwanag yung daan na yon. Ang kandila rin yung tao na Kristiyano. Bakit sila may malalaking arena, mga kapatid? Sapagkat ang ginagawa nilang parang yung palabas, yung mga Kristiyano nagtatakbuhan na pinalalapa sa leon. Mga Kristiyano yun, mga kapatid. Kaya yung suffering natin, walang sinabi to sa suffering na nangyari nung bago pa yung ibang mga tao makakilala kay Kristo. Kaya nung pinapanood ko yung panood, sabi ko, naiyak ako. Ang hirap mga kapatid ng ganung buhay. Kaya nga lagi sinasabi ng Panginoon, we should be the salt of the earth and the light of the world. We should always influence others to do good. Amen. To be Christian just like us. Ako sabi ko, Panginoon, tulungan mo naman ako yung oras ko makaano sa mga tao. Ngayong taon na to, talagang hindi ka makalapit sa tao eh. Lalapit ka pa lang. May distansya ng 2 meters. Pag hindi mo kakilala yung tao, hindi ka lalapitan. Diba kita yung ginawang strategy ng Diablo? Actually, strategy ng Diablo yan para ang tao ma-divide. Mahati. Diba paano natin sila maabot sa kapanahon na natin ngayon? Mga kapatid, kung hindi tayo gagawa ng kaparaanan. Yung mga tao, maimbitahan mo dito, susunod, ayaw na. Si Don, hindi, matanda na ako, wala akong insurance, hindi makapunta dyan sa maraming gawain, baka mahawa ako ng COVID. Yun ang katwiran nila. O, paano tayo magiging iba sa ibang tao, mga kapatid, ano? Kaya nga panghuli, mga kapatid, bakit tayo naging isang Kristiyano, mga kapatid? Bakit yung panghuli natin, mga kapatid? Unang-una, because we are the wonder of God's power and blessing, because I want to live thankful life, because I do not want to live in darkness, because there is sin and suffering in the world, because I have choice and I choose that what is good, because I believe I can make a difference. Ang pangpito, mga kapatid, mostly ang ginagawa ko, kung hindi 3, pampituhan ng mga segment. Ang panghuli, mga kapatid, bakit mamamatay ang tao? Because I'm going to die. Yan ang panghuli, mga kapatid, mamamatay tayo kahit anong gawin natin. James chapter 4 verse 13 to 17, go to now, ye that say today or tomorrow we will go into such a city and continue there a year.
and buy and sell and get gain. Whereas ye know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away. For that ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. But now ye rejoice in your boasting, all such rejoicing is evil. Therefore to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is a sin. Actually, hindi ko na inalis itong mga pag kinaka-copy-paste ko yan dun sa pinaka-pattern ko ng Bible, hindi ko na inalis yung mga division ko yan. Hindi ko alam kung bakit mayroon sila mga ganyan. Ba't may ganyan? Sa Bible. Bakit yung mga Bible may mga ganyan na mga hindi ko alam. Yung mga bagay na yan. Pero ang sa akin, kinokopya ko siya ng as is, mga kapatid, Yan po ay King James Version. Amen. Ang ginagamit natin dito, lagi King James Version lang, So, ano ang sabi po dyan? Because I am going to die. Alam niyo ba, ngayong taon na to, kung mabubuhay pa tayo. Kung mabubuhay pa ako. Kaya ano ang ginagawa natin? Araw-araw nananalangin tayo, Panginoon, dagdagan mo pa yung buhay ko. Ako, pagdating itong 60, pensyonado na ako within this year, mga kapatid. 2021 ngayon. Hanggang 2021. Pwede na ako magpensyon. Sisimulan yung pensyon ko. Pero anong gagawin ko? Hindi muna ako magpensyon. Sikapin ko na mga pagbayad pa. Hanggang at least abutin ko yung hiniling ko sa Panginoon. Na Panginoon, at least makalis ako dito sa Saudi Arabia at the age of 65. 5 years pa. 5 years pa ang hiniling ko sa Panginoon. Yun ang hiniling ko. Yung project na paglalagyan sa akin, God willing, 4 years. Ang sabi ko, Panginoon, bigyan mo pa ako ng 5 years, Hindi lamang dito. Kaya ano ngayon ginawa namin ni Mary Ann, Inihahanda na natin yung gawain natin Bethel, Shalom sa Philippines. Gagawa na kami ng plano, gagawa na kung magkano abutin, pa-estimate na kung magkano abutin yung ating structural na building. Pastor, ang gulo. Nagsisimula ako, may trabaho ba ako? Wala. True by faith lang. By faith lang. Hindi natin alam, baka mamaya si Brother Efren, makita ko, si Brother Efren para tinawag dito sa Mindanao May welding, meron pang trabaho. Ang daming si ako ba? Di ba? Blessing. Oo. Meron meron namang seminary school doon. Bata pa kasi si Efren. Ay, ikaw, brother, Richard, ilang taon ka na ba ngayon? 40? 7? 48? 2 years, pag naranasan mo ang 50 years old, sasabihin mo, may edad ka na. Yung lakas mo, mababawasan na yan. Maniwala, tinanong ka sa akin, mismong kusa mo yung katawan mo, bagamat ikaw ay mekaniko, mararamdaman mo, hindi na ako kasing bilis nung dati. Bumabagal ka na. Yung memory mo, yung katawan mo. Pag magpalit ng brake pad, mabagal. Kaya nga nakikita natin, may pagbabago. Kaya nga sabi diyan, because I am going to die. Papunta na sa tatay. Papunta ka na talaga sa hindi natin alam kung saan napunta natin, mga kapatid. Pero yung ultimate na mangyayari sa buhay ng tao, bakit tayo naging Kristiyano? Ano ang sabi diyan? I do not want to die alone. Without hope. Takot tayong mamatay sapagkat wala tayong pag-asa, pero tayong mga Kristiyano, meron tayong blessed hope. We have a blessed hope to be a Christian. For Christian, to die is gain. Di ba yan ang sinabi diyan sa Bible? Ano ang sabi ni Paul? Nung siya po ay mamamatay na. I have finished my course. I have fight the good fight. Ibig sabihin, nakipaglaban siya. O anong pagkatapos nun? Kaya nung pinapanood ko yung Paul, sabi ko, ito talaga yung buhay ni Paul. Habang siya ay lumalakad doon sa pugutan ng ulo, sabi niya ganon, I have finished my course. I have finished my course. Natapos ko yung I have fought a good fight. Sabi niya ganon. Binigay niya lang yung ulo niya. For to me to live is Christ and to die is gain. Patay. Makikita niya raw yung kanyang pinaglingkuran si Kristo. Minsan mga kapatid, napakahirap ng tao pag hindi natin na samantalang meron tayong blessed hope. We have the resurrection of life. 'Di ba yung ating buhay meron tayong kaya nga nilagay lagi yung 1 Corinthians 15:58. Ano yung 1 Corinthians 15:58, mga kapatid? Your labor is not in vain in the Lord. Si Ruel, araw-araw, nagdadala ng
Alam ng Panginoon yan. Bilang ng Panginoon yan. Ayun, nagdala na naman ng pagkain sa pastor to. Alam ng Panginoon yan. O nagdala si Brother Jeff para may mga kapatiran maging masaya. Lahat yan, alam ng Panginoon mga kapatid. Your labor is not in vain in the Lord mga kapatid. Ano? O tayo lahat, nalilibre na sa internet. Dahil may nagbabayad. Hindi naman kinuha sa simbahan yan. Hindi naman lalaglag ang pambayad niyan para mapunta sa atin. Di ba? Lahat yan mga kapatid, alam ng Diyos yan mga kapatid, ano? Kaya huwag po natin kalimutan yung 15:58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable always, abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Amen. Kaya kayo, kita nyo, magbilang pa tayo ng isang ilang buwan. 3 months, mabilis ang 3 months. 4 months, mabilis ang 3 months. Ang pagbabago na yan, mga kapatid, ano? Yan ang ultimate natin because I'm going to die. So, why am I a Christian? I'm going to die. Bakit ako isang Kristiyano? Mamamatay ako eh. Nang may pag-asa kay Kristo. Yun ang sinasabi natin yan, mga kapatid, ano? Yan ang hindi natin alam yung bukas. Kaya nga no, sabi diyan, it is even a vapor that appeareth for a while time and then vanish away. Oh. Yung iba, sinasabi lang, masaya lang sila diyan mga kapatid, fellowship lang yan. Pero saan sila nagpe-fellowship? Para kumain, mabusog yung sikmura. Hanggang dyan lang yan mga kapatid. Pero spiritual benefits, wala yan. Ako, ang target ko ngayon, madala rin yung kahit yung mag-asawa na si Marvin, madala natin dito, Brother Well. Sabihin natin na every Friday, may isama natin sila rito. Wala naman yata trabaho yun. Kahit ako sumundo sa kanila, masundo ko sila at mapalago natin dito. Mas kailangan ng Panginoon yung mga makasalanan eh, ano? Ang importante, makasalanan, tumatanggap na isa siyang makasalanan. Yung paghihiwalay nila, bahala na Panginoon doon. Bahala na Panginoon yan, ayaw kong problemahin yan. Panginoon, ikaw na ang kumilos dyan. Importante, yung mga makasalanan, ang dinadala natin dito. Na handang magpabago sa harapan ng Diyos. Ano? Kaya nga, bakit tayo isang Kristiyano mga kapatid? Sapagkat because I am going to die. At yan ang lagi natin tandaan mga kapatid. Yan ang panghuling-huli, bakit tayo isang Kristiyano? Why am I a Christian? Maring yan lang ang matandaan nyo eh. Kaya yung panghuli na ang inilagay ko, yung ultimate. Mamamatay ka at pag namatay ka nang walang kay Kristo, mga kapatid, mahirap. Kaya nga yan ang panghuli, oh. You have other reason for being a Christian, but salvation is only Jesus. Di ba? Ano ang dyan? Sabi sa Acts 4:12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. Wala nang ibang pangalan ang nilagay ang Diyos. Kaya bakit tayo naging isang Kristiyano, mga kapatid? Sapagkat kay Kristo. Yan ang pinaka-ultimate. Alam ba natin kung ano mangyayari ngayong taong pagpasok na itong taon na to? Kaya nga, ang ganda ng pagpasok ng Friday natin ngayon. Friday service kagad. Hindi lang tayo nakapag-conduct ng Lord's Supper, ano? Nauna na kagabi. Nalasing pa nga kayo. Inunan nyo na kagabi. Inunan nyo na. Lubos-lubos nyo na, ano? So, salamat at tayo po nakapagsimula, no? Maaga tayong natapos, pilitin po natin na ganito lagi ang service natin, ano? Kasama-sama mamaya, ilagay natin yung ating diyan sa lunch natin, ano? Tayo yung Ha? siguro tayo yung pinakamagang Hindi, actually, maaga tayo, pinakamasarap, mga kapatid, mag-service talaga ng mas maaga. Opo, ganun nga talaga. Sa Pilipinas, alas 8, mag-service na kayo. Oh, sabihin na. Alas 8, nakaupo na kayo dyan para mag-Sunday school. Di ba? Ang mga tao ron, hindi ganitong malamig. Hindi ka pwedeng mag-Amerikana na ganyan at hindi ka papawisan. Tagaktak ang pawis mo ron, mga kapatid. Electric fan, naiikot na tutunog-tunog pa. Kaya kita niyo mga kapatid, yung target natin, ngayong taon na to, tayo mismo magkaroon ng better shalom. Amen. Para yung pagpapala ng Diyos, ipagkaloob na sa atin ng Panginoon. Hindi ko alam, hindi ko hinihiling na ako'y maging pastor, mga kapatid, doon sa gawain, pero alam ko tatawag ang Panginoon dito. Dito rin. Dito rin tatawag ang pastor.
sa Kristan. na manirahan doon. Sino ba handang manirahan sa Mindanao? Ako, hindi ako taga Mindanao, pero tanongin niyo si Obet kung gaano kagandang Mindanao. Gusto ko yun. Oh, Sabi na lang. Diba? Malayo. oh sige, tumayo na tayong lahat mga kapatid. Manalangin na tayo, no? Salamat Panginoon sa umagang ito, sa unang taon na kami Lord ay makapag-worship. Maaga rin kaming natapos Panginoon. Yes, Lord. At minimithi namin na kami maaga na magpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Salamat din Panginoon sa buhay ni Brother Jeff na siya na ang unang aming MC at nawa ito magpatuloy Panginoon ang ganitong katawagan mo sa iyong mga anak ay magpatuloy. Makabisado nila ang program Panginoon kung paano ito i-develop mga Panginoon. Salamat sa kabutihan mo Panginoon. Salamat sa mga pagpapala mo. Salamat sa mensaheng ito Panginoon. Pinupurit pinasasalamatan kita. Pangalan ni Jesus, ito yung aking dalangin, patnubay ng banal na Espiritu. Amen. Amen.